Hello mga kasuki! Welcome again to my YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? For today's video ay isi-share ko naman sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko dito sa aking sari-sari store, dito sa aking tindahan na hindi pwedeng mawala. Dahil ginagamit ko ito araw-araw. So ano nga ba itong mga gamit na to na hindi pwedeng mawala? Dahil araw-araw natin itong ginagamit sa loob ng ating sari-sari store. So share ko sa inyo, ito ipakita ko na. Okay, umpisahan natin kung ano nga ba itong mga gamit na sinasabi ko. So gaano ba ito ka-importante dito sa ating sari-sari store, okay? Ito yung pinaka una, yan, calculator. So ito yung pinakauna kong gamit na talagang nandito. Halos kada minuto ay ginagamit ko to. Kasi ang inyong kasukay hindi naman kagalingan sa math, no? So para mabilis tayo makapagkwenta, mabilis tayo makapagsukli kay Tumer. So, kailangan natin to. Hindi na tayo mag-isip pa. Iisipin pa natin magkaano ba yon, magkaano ba lahat yung binili niya. So, para hindi na tayo mag-isip, ito ang kailangan natin kasama sa araw-araw dito sa ating sari-sari store. So, ito yung unang-una na kailangan gamit ko dito sa aking sari-sari store at hindi pwedeng kunin dito. Kung kukunin man, ibabalik. So, ito yung pinakauna. And then, pangalawa, ito yung aking pangalawa, yung gunting. No? So, yung gunting, kailangan ko to pagka merong binibili si Tumer na kukunin ko tapos hindi ko makuha. So, inis na inis ako kapag hinahanap ko yung aking gunting na hindi ko makita. Kasi minsan hinihiram ng aking mga anak. So, hindi ko alam na hinihiram nila. Hindi nila pinagpapaalam sa akin. So, ang nangyayari minsan, nagagalit ako. Kasi pag hinanap ko na si gunting, may bibili ng kape, hindi ko matanggal si kape. Lalo na kung ubos na yung aking mga ginupit-gupit. So, kailangan ko si gunting, wala. Kaya, ito yung pangalawa kong pinakakailangan ko dito sa aking sari-sari store, no? And then, yung ating pangatlo. Ito yung ating pangatlo. Yan. Ito si... Ano bang tawag nito? Nakalimutan ko na naman ito. Ang tawag nito, yung pambutas ito sa aking chichirya. Kasi, di ba kung napapansin nyo, yung chichirya ko ay dito nakasabit. Sinasabit ko siya sa tali, kagaya nito, yan. So, ito yung aking pambutas. Maliit lang ang butas nito. Ang tawag nito pala is ticket puncher. Maliit lang yung butas niya. Bagay na bagay dun sa pambutas ng chichirya. Kaya, kailangan ito nandito sa akin tindahan palagi. Hindi ko talaga ito inaalis dito. Kung may kukunin man dito, kung hihiramin man, ibabalik. Kasi pag hindi binalik, mag-aaway tayo. So, ganun kasungit yung iyong kasuki, no? So, ito yung ating pangatlo na bagay na dito dapat lagi sa ating sari-sari store. Okay, may bumili lang, kaya nag-stop tayo. And then, yung ating pang-ilan na ba yun? Pang-apat na. So, ito, yung aking stapler. So, ginagamit ko rin ito pagkabit dito sa aking mga chichirya at saka kung sa iba pang mga bagay. So, kailangan nandito rin to sa aking tindahan. Hindi pwedeng ilabas dito sa aking tindahan, no? So, ito yung pinaka-apat na gamit ko dito sa aking sari-sari store. At syempre, yung pang-lima. Okay? Yung pang-lima natin ay pintel pin. Yan. Ito si pentel pin. Ito yung aking pansulat sa aking presyo. Kasi wala naman ako yung anong tawag nila? May tawag sila doon yung pagpresyo. So ako wala akong ganon. Ito lang yung gamit ko. No? Kasi pag wala ito, hindi ako makapagpresyo. So pag walang presyo, makakalimutan ko kung magkano yung binta ko. Kaya kailangan nandito ito sa aking tindahan. And then yung pang-anim, ito naman yung ginagamit ko pag naglalagay ako ng price. So ganito lang yung ginagawa ko. Ito, dito sinusulatan ko to. Kagaya nito, sinusulatan ko to. Yan, kagaya nyan. Tapos, ginugupit ko yan. Yan. Kaya si gunting talagang kailangan nandito yan. Lalo na kung nagdi-display na ako.
Kasi ayan yung ginagawa ko. Ayan, dinidikit ko yan dun sa isang item. Halimbawa ito. Yan, yan. Halimbawa yan. Dinidikit ko yan dyan para may price. Kasi wala akong tacker. Yung tacker na sinasabi, yung pang ano ng price, yung parang sa supermarket. So wala akong ganon. Ganito lang yung ginagawa ko. Dinidikit ko lang. Sinusulat ko lang dun sa anong tawag dito? Ano yata to? Scotch tape ang tawag ko dito. Reject tape. Masking tape. Yan yung masking tape. Sinusulatan ko lang to. And then dinidikit ko para meron akong presyo. Ayan. So ayan yung ginagawa ko dito sa pagpa-price ko. Ganito ang style ko. Kasi wala ako yung ibang pang price. Kasi kung i-direct mo siyang isusulat dito. Halimbawa, i-direct mo siyang isusulat dito yung Pentel pen. Tapos namili ka uli. Tapos hindi pa naubos yung isa mong, halimbawa may natira pang dalawa. So hindi mo pwedeng baguhin yung price nun kasi nakasulat na dito. So mas maganda na may ganito ka. Kasi pagka ganito, madali siyang tanggalin. Pagka nakadikit na dito, is madali siyang tanggalin. Madali siyang palitan ng price. So kung nakasulat na siya dito, mahirap na siyang palitan. So yun na talaga yung presyo niya kung ano yung presyo mo dati pa. So kung tumaas na yung item, hindi mo na siya pwedeng baguhin. Antayin mo na, maubos na lang yan. Yung panibago mong binili, yun na lang yung bago mong presyuhan. So yung dati mong presyuhan, dahil sinulatan mo, hindi mo na siya pwedeng baguhin. Okay? And then yung ating isa pa, ito ballpen. So importante itong ballpen dito sa aking sari-sari store dahil panglista para sa utang ni Tumer, panglista kapag tayo nagbibilang na ng ating binta, panglista kapag tayo ay mamimili na. So maraming purpose itong ballpen na to. Maraming pwede pagka gamitan. So ito at saka si notebook is magkasama. So ayan yung aking mga gamit dito sa aking sari-sari store na hindi pwedeng mawala. So ayan nga yung 6 natin na gamit dito sa ating sari-sari store na hindi pwedeng mawala. Siguro sa ibang mga nagsasari-sari store is ganito rin yung mga kagamitan nyo, ganito rin yung mga gamit na hindi pwedeng mawala dyan sa inyong mga sari-sari store. Okay? So, napakaiksi lang ng video ko, no? Pero bago tayo magtapos, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel. So, sana patuloy nyo pa rin panoorin yung aking mga video. Tuloy-tuloy lang yung pag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo at dyan sa aking mga silent viewers na nanonood na hindi man nagko-comment. So, okay lang yan. Maraming salamat pa rin sa inyo at syempre sa tiwala nyo sa akin. Thank you sa inyong lahat. Hindi ko man sa iyo ma-shoutout lahat. So, maraming salamat pa rin sa inyong lahat. Yan. So, bago tayo magtapos, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe mo na po at i-hit mo rin ang aking bell button para palagi kang updated sa lahat ng bago kong mga video. Thank you for watching. God bless us all sa ating lahat. Bye!